Pero doon sa turismo mismo, yung dami ng turistang dumarating sa ating bansa, hindi pa natin na-reach yung level, no, na matataas na levels kagaya ng mga kapitbahay nating bansa, Admar. Kaya nga natatawa ako dito kay Secretary Prasco ewan ko kung bakit hanggang ngayon nandiyan pa rin yan as a Secretary of Tourism kasi nga hindi naman nila na-achieve yung kanilang mga arrivals targets for the year halimbawa, no? Kumbaga, I mean, kung alam mo, Admar, kung yan si Secretary Prasco nandito sa Canada, matagal na yan na pinagpitiw ng Prime Minister kasi nga hindi niya na-achieve yan. Ano nakatagal na magbuhat na naitatag yung Maharlika Fund, Admar? Mahigit 1 taon na. Mahigit 1 taon. So, ibig sabihin ito, dapat, kung mahigit 1 taon, dapat meron na itong physical address. Halimbawa, kung ako'y investor na interesado sa Maharlika Fund, alam ko kung saan yung opisina, alam ko kung saan yung phone number, alam ko kung sino yung mga kukontakin. Pero kung i-check niyo yung website ng Maharlika Investment Corporation, hanggang sa ngayon, Admar, check ko ngayon lang, hanggang ngayon wala akong makitang address kung saan ito located. Ano? So, yan yung issue. Since walang report, hindi natin alam kung saan talaga nandun yung pera. Well, we do have an idea kasi nga may mga nagsasabi na yung pera ay nasa Bureau of Treasury. Pero how do we know for sure since wala man lang official statement from the Maharlika Fund, di ba? Na kapag meron na ba silang press release saying where the fund is? I have yet to see a press release from the Maharlika Investment Corporation telling the Filipino people kung nasaan yung pera. Diba? Kasi hanggang ngayon wala. Hanggang ngayon walang opisina. Hanggang ngayon natin hindi malinaw kung anong status nito. Mas mabilis pa sila ang magbuo ng Quadcom. Mas mabilis pa sila magbuo ng kung ano-anong mga committee. No? Pati nga yung Admar, yung Committee on Legislative Franchises na nagdinig sa prangkisa ng SMNI. Mas inuna pa nila yon kesa sa pagbuo ng isang komite na titingin kung saan napunta ang pera ng bayan. Hoy, Maharlika Investment Fund, ibalik nyo na yung pera na yan doon sa DBP at Land Bank kasi kung ibabalik nyo yan doon, mas maigi pa yan na doon, mas malaki ang balik sa taong bayan kesa sa nakalagak lang dyan, natutulog sa Bureau of Treasury yung pera. Diyan ba sa Canada, Doc, uso yung paggamit ng paputok na, alam mo yung mga residente, mga tao mismo yung nagpapaputok or inaantay nila yung mga fireworks display talaga sa ano ba yan? Komunidad, sa sentro or sino ba yung nangunguna sa mga fireworks display kung meron man? May dalawang option kasi kami dito. Kung gusto mo ikaw magpaputok, mayroong mga designated na mga park na pwede ka dun magpaputok. No? Hindi ka pwede mag-ignite ng fireworks mo sa iyong bakuran. Bawal po yun. Pwede kang arestuhin at pwede kayong malaki ang piyansa dyan. Ano? Pero ang malimit na ginagawa kasi ng mga tao rito is pumupunta kami sa mga park at nag-organize po yung mga city. Kung saan kami nakatira, yung mga city, yung mga municipality, sila po nag-organize ng mga firework display. Ganun po yun. So, kung malaki yung city nyo, mayaman, mas maganda yung firework display. Naiiwasan yung mga nawawala ng daliri tuwing Kapaskuhan. Oo, wala. Pero alam mo, sa totoo lang, Admar, from a cultural perspective, nami-miss ko yung nung kabataan ko na ako mismo yung nagpapaputok. No? Kasi yun yung parang pinagis na natin na lumaki tayo. Nakakalaki daw yun. Araw, Admar, ako gumagawa ng sarili kong kanyon, ang gamit ko ay kalburo. Nami-miss ko yan nung araw. Oo, yan nga yung lalo na sa mga probinsya. Pero napalitan na yung yung ibig sabihin ng pagpapaputok, hindi na pantaboy ng malas, lalo na dito kasi merong 340 ang naitala na mga firecracker-related injuries mula December 22 to January 1 ayon sa DOH. 140 ang naidagdag dito, 141 para maging 340 at itong 141 ay naganap lang sa pagsalubong sa bagong taon kasi nga nakakalalaki kasi pag hinahawakan at sila yon ang hahagis dito. Pero yun nga, naputulan. Maraming mga balita, meron pa nabutas yung tiyan. Di ko lang alam kung kailan kaya matututo ang mga Pilipina. Actually, dito naman sa Pilipinas, regulated naman siya, pero yung taga-regulate, parang hindi nagre-regulate. Yun lang yung problema. Hindi kasi, hindi na-enforce, Admar. Yun ang problema dyan sa Pilipinas. It's an issue of enforcement. At saka, Admar, isama mo na rin dyan sa statistic na na-mention mo.
yung mga nasawi or nasugatan dahil sa mga ligaw na bala, no? Kasi marami ring incident ngayon nakita ko sa balita Mm. ng mga nagpapaputok din ng baril, no? Mm. Yan yung mas nakakatakot yan actually kaysa dun sa masabugan ng paputok kasi yung mga ligaw na bala that can really be fatal. Mhm. Okay, dito tayo sa usaping ekonomiya. Ano bang forecast mo for 2025 batay sa mga datos na inilalabas mismo ng government at batay sa nakikita mo sa aktual na mga resulta at sa mga issue na parang priority nila nitong nakalipas for 2025? Mm. Ang nangyari kasi, Admaris, magse-set ng target yung ating gobyerno at malimit na nangyayari is yung target sa paglago ng ekonomiya, laging na-achieve nila yung lower end nung range. No? So halimbawa, for 2024, ang target range ng gobyerno in terms of paglago ng ekonomiya is somewhere between 6 to 7%. No? And nangyari, na-realize lang natin on average yung 6% yung sa mababang bahagi ng range. So the question becomes, bakit may humihila pababa? No? Ano kaya itong mga humihila pababa sa paglago ng ating ekonomiya? No? Pero bago natin puntahan yung mga humihila na yan, puntahan muna natin din, Admar, yung ano ba yung mga magiging contributor sa paglago ng ekonomiya for 2025. No? Kasi ang nakikita ko dito na number one na magko-contribute is yung construction, no? Both construction sa public and private construction, no? Maraming trabahong nalilikha ang construction, maraming demand ang nalilikha diyan. So inaasahan ko na makaka-contribute sa paglago ng ekonomiya natin for 2025 ay yung construction sector, no? At kung titingnan din natin yung construction sector for 2024, medyo hindi pa rin niya na-realize yung kanyang potential yung talagang maximum na pwede niyang ilago. Hindi pa niya nare-reach yan. So inaasahan ko itong 2025, there's still a room, no, para na ma-achieve yung higher levels of growth sa sektor ng construction. So kung kayo nagtatrabaho sa sektor na yan, for 2025 medyo maganda-ganda ang takbo, no, ng sektor na yan. Isa pa, Admar, nakikita ko yung turismo, no? For the longest time since pandemic, Admar, hindi pa natin nare-reach yung level ng tourist arrival na na-achieve natin nung bago mag-pandemya. Hindi pa pala, Kaya grabe na yung traffic dito sa atin. Oo, kasi yung traffic, that's a different issue rin kasi that is kumbaga pasok yan sa issue ng congestion at kakulangan ng infrastruktura eh. So kaya nga sa construction sector merong opportunity diyan. Pero doon sa turismo mismo, yung dami ng turistang dumarating sa ating bansa, hindi pa natin na-reach yung level, no, na matataas na levels kagaya ng mga kapitbahay nating bansa, Admar. Kaya nga natatawa ako dito kay Secretary Prasco ewan ko kung bakit hanggang ngayon nandyan pa rin yan as a Secretary of Tourism kasi nga hindi naman nila na-achieve yung kanilang mga arrivals targets for the year, halimbawa, no? Kumbaga, I mean, kung alam mo, Admar, kung yan si Secretary Prasco nandito sa Canada, matagal na yan na pinagpitiw ng Prime Minister kasi nga hindi na-achieve yan. So, syempre, nasa Pilipinas tayo, ibang sitwasyon. No? But the thing is, on a silver lining din sa Department of Tourism, since hindi pa nila na-achieve yung level nung tourist arrivals nila, meron pa rin room for growth dyan. So, ibig sabihin, kung 2025, kung pagsisipagan ng ating mga official sa Department of Tourism, baka maging isa ito sa mga sources of growth sa ating bansa. Kasi tandaan din natin, yung tourist arrivals, nakaka-contribute ito in terms of demand, di ba, sa accommodations and hospitality sector, meron din sa food, di ba? So meron din sa mga transportation, so maraming nalilikhang demand ito. So there is an opportunity for growth coming from this sector. Isa ko pa nakikita, Admar, yung ating mga BPOs. No? So bakit ko nabanggit yung BPOs? Kasi yung BPOs na yan, tandaan natin ang mga employer niyan, nasa labas ng Pilipinas. Di ba? Kaya nga outsourcing yan eh. Pupunta sila sa Pilipinas para dyan sila mag-establish ng kanilang outsourcing operations, no? Gamit yung local labor force ng Pilipinas. No? Kasi nga mas mababa yung cost. The thing is, sa mga ganyang klaseng sektor, korektado yan dun sa economic conditions ng mga bansa na kung saan naka-base yung mga BPOs. So halimbawa sa Estados Unidos, nakikita natin ngayon na medyo bullish yung kanilang ekonomiya. No? Medyo lumalakas yung kanilang ekonomiya. Bagamat
on a grand scheme of things, makikita natin na medyo declining sila on a longer scale. Pero itong mga sa short term, nakikita natin medyo merong paglago, no? At dahil nga malakas ang kanilang ekonomiya sa kasalukuyan, ang nangyayari is lumalakas din yung mga BPOs, no? Kasi nga yung mga, lalo na yung mga American based na mga BPOs na nag-ooperate sa ating bansa, no? At ang pinaka main driver dito, Admar, is the interest rate. Kasi bumababa na yung interest rate sa Estados Unidos. Kung mag-expand ng operations yung mga BPOs sa pamamagitan ng pangungutang halimbawa, no? Magiging mas cheaper sa kanila mag-expand ng operations dahil mas mababa ang interest rate, kaya merong paglago dyan. Isa po ba nakikita, Admar, ito related sa budget din to eh. Tandaan natin na itong taong 2025 is the year ng midterm election. Diba? So alam naman natin na pagka approaching midterm election, tumataas ang consumption. So the question becomes, saan ang gagaling yung consumption na yan? Unang-una, alam naman natin pag mag-e-election, maraming money is changing hands everywhere, Admar, di ba? Pag mag-e-election, di ba? May mga bumibili ng boto, may mga nagbebenta ng boto, may mga namimigay ng ayuda left and right, di ba? May tumatanggap ng ayuda left, right, front and center. So, ibig sabihin, mayroong pera na umiikot sa ating ekonomiya at yan ang nakakalikha ng demand. Example ko pa dyan, Admar, yung sa mga printing, no? Yung mga printing industry natin. Kasi pag mag-e-election, talagang malakas ang benta ng mga yan. Halimbawa, yung mga gumagawa ng tarpaulin, yung mga nag-iimprenta ng mga poster, yung mga nag-iimprenta ng mga sample ballot, no? Yan asahan natin na magiging driver din sila ng short-term na paglago ng ating ekonomiya, lalo na sa first and second quarter, no? Sama mo rin, Admar, yung sa mga broadcasting, ano? Kasi tandaan din natin, pag mag-i-election, merong demand sa mga commercials, no, sa mga advertisement ng mga politiko at mga kandidato, at napakalaking pera ang involved diyan. Kaya inaasahan din natin na buhat sa production halimbawa ng mga commercial, sa mga jingle, no, sa radyo, yung mga napapakinggan natin, yan ay makakalikha ng trabaho pansamantala, no, makaka-contribute din yan sa growth. And finally, in terms of another opportunity, Admar, is yung export market. Kasi nabanggit ko kanina na yung mga bansa na sa labas ng Pilipinas, no, yung mga malalaking bansa na kapartner natin sa kalakalan, medyo lumalakas yung kanilang ekonomiya sa ngayon. At this is primarily driven ng mababang interest rate. So, at pag mababang interest rate, tumataas ang consumption spending sa mga bansang partner natin, no? At yan ay nakaka-increase yan ng export demand. Or sa kanilang perspektibo, yung import demand nila from mga produkto na galing sa Pilipinas, no? So inaasahan natin na kung kayo po ay exporter itong taon na to, medyo magiging maganda po yan para sa inyo kasi tataas po yung export demand galing po sa mga bansa which is driven by mababang interest rate, Admar. Pero marami rin din mga risk yan, ha? So kung may oras tayo, baka pwede ko rin italakay dito yung mga risk na kung saan na baka hindi rin ma-realize din yung mga growth na yan kasi may mga risk din na involved, Admar. Balikan ko lang itong sa ating turismo kasi naririyan na kumbaga ang paghimok na lang, doon na lang tayo siguro nagkulang. Batay sa binalita mismo ng Department of Tourism, as of December 17, 2024, nakapagtala sila ng 5.6 million mahigit na international visitors. At malayo ito sa target na 7.7 million na mga foreign tourist na target, no? And sa naturang bilang, 5.6 million mahigit, nasa 91.66 dito ay mga banyaga, mga foreign. Okay, mga foreigner. And nasa 8.34% yung mga overseas Filipinos. Okay, nagtatrabaho sa ibang bansa or doon na naninirahan, nasa halos mga kagaya ko, Adma. Mga kagaya mo, halos kalahating or 470,000 mahigit. Dito may binanggit na mga rason. Hindi ba ito same din na mga rason sa mga nakalipas at hindi ba ito natutugunan? May binanggit dito si Secretary Frasco ng DOT. Ang sabi niya rito, and I quote, "Over the course of the past year, we have faced many adversities from the headwinds of economic, environmental, and geopolitical forces beyond our control." Beyond our control nga ba talaga? Okay.
to budgetary Alam mo, constraints Admar, and yan yung mga visa palusot lang na liberalization. yan. Tapusin ko lang ha. To budget Oo. mula sa economic, environmental, geopolitical forces beyond our control, budget constraints and visa liberalization delays vis-a-vis our competitors. At isa sa kanyang ipinunto dito na talagang malaki ang impact ay ang mga tourist arrival mula China na sa mahabang panahon, biruin mo, 1 billion yan yung populasyon nila, makakuha ka lang ng ilang porsyento dyan ng mga turista papunta sa Pilipinas, malaking tulong yan. Yes, Doc Mike. Ito nga, the issue is, hindi nila dinadiversify yung ating sources, no, ng ating mga turista. That is the issue. Nung panahon ni PRRD, they had an attempt to diversify sa pamamagitan ng paghihimok ng mga turista na galing Asia, no? Mga galing China, Japan, South Korea. Pero sa ngayon, dahil nga inaaway natin ng China, nalagasan tayo ng malaking porsyento ng mga tourist arrival. No? So kaya konektado rin yan sa foreign policy natin, Admar. Kaya itong sinasabi ni Secretary Pasco diyan sa binasa mo, no, na due to factors beyond their control, sa palagay ko yan ay palusot lang niya yan kasi nga to justify yung missed target nila for this year. And by the way, Admar, they've been missing targets for many years na, no, since nung pandemic. So ibig sabihin, systemic yung nangyayari sa Department of Tourism na nami-miss nila yung kanilang target. Ano? At nakikita din natin na yung ating mga kapitbahay, silang nakikinabang. Ano? Kasi halimbawa, yung mga Chinese tourists, instead of them going sa Pilipinas, kasi sa palagay nila, hindi sila safe dito sa atin. Hindi sila welcome. So pupunta sila ng Vietnam, pupunta sila ng Thailand, mas welcome sila doon. Diba? So ibig sabihin, there is a problem in terms of diversifying yung ating sources of tourists. Ano? Isama mo pa dyan yung issues sa safety and security, Admar, no? Kasi konektado rin yan sa issue ng mga krimen, halimbawa. No? Kasi yung mga turista, nagre-research din yan sila, Admar, bago sila mamili ng kanilang destinasyon na papupuntahan. So halimbawa, nabasa nila na ang Metro Manila ay hindi ligtas papuntahan. Halimbawa, may mga lugar sa Visayas o sa Mindanao na hindi safe. Bakit pa sila pupunta ng Pilipinas? Di sana yung kanilang tourist dollars o yung kanilang tourist revenue, dadali na lang nila yan sa ibang bansa na kung saan mas safe sila at mas makakakuha sila ng mas malaking bang for the buck, ika nga. No? So, sa palagay ko, I think the Department of Tourism, they're not doing enough, no, in terms of trying to woo in enough or sufficient number of tourist arrivals sa ating bansa. At yan nagre-reflect, Admar, sa statistic. Kaya nga nabanggit ko kanina, kung nandito yan sa Canada, the Minister, for example, of Tourism, halimbawa, no, matagal na pinag-resign yan or pinagbitiw na yan ng Prime Minister kasi nga hindi na-achieve yung target. So, and I think sa susunod na SONA, no, ng ating presidente sa Hunyo, no, sa palagay ko dapat maglaan siya ng sufficient time din to discuss kung ano yung dapat niyang gawin in terms of reviving, no, our tourism sector. Kasi sa nakikita natin, Admar, consistently hindi nami-meet yung target, parang namamatay na yung ating tourism sector. Kailangan i-revive yan, kailangan buhayin yan. At sa palagay ko, kailangan ng new blood dyan sa Department of Tourism para ma-revive yan. Ang napapansin pa nga natin, tingin ko hindi malaking kawalan for Chinese tourist or sa ibang mga foreign tourist ang Pilipinas. Halimbawa, sa mga Chinese na lang, hindi malaking kawalan sa kanila kasi unang-una, yung turismo rin sa China, lokal din minsan yung nagpapaano sa kanila nagpapa-boost ng kanilang tourism. Meron pa ako nakitang vlog, pumunta siya sa isang lugar doon, ang makasama niya mga turista, mga Chinese. Siya lang yung banyaga. Hindi naman natin kaya yon na local tourist ang magpapaunlad sa ating turismo. To the point, nang napapansin ko pa nga sa mga vlog, di ko lang alam baka sa algorithm ito dahil mahilig ako doon sa isang bansa na ma-check. Pero mas more pa nilang pinopromote. Halimbawa na lang sa Japan, ang daming nagva-vlog ng patungkol sa Japan, paano makakamura sa Japan, ano bang mga hotel sa Japan na dapat puntahan, na mas malapit, konti ang tao, may enjoy mo, doon sa Vietnam, sa Thailand, sa Malaysia. Vlogger ito ng mga Pilipino, pero ang pinopromote yung ibang mga bansa. Meron akong nakikita mga vlogger din na pinopromote yung Pilipinas pero hindi gaano kalawak. So talagang
dapat tayong sumandal sa foreign tourist talaga para matulungan yung ating ekonomiya, Doc Michael. Hmm. Alam mo, Admar, ano, diyan na papasok yung nabanggit ka nating diversification at saka yung pagki-create talaga ng estratehiya, no, kung paano makakaroon ng mas maraming turista sa ating bansa. Isa sa mga untapped potential na, Admar, butit na banggit mo yung sa kaso ng mga vloggers, no? Kung mapapanood mo sa mga social media sites, ano, makikita ninyo na marami mga vloggers na mga banyaga, no, na pupunta sa Pilipinas at ang primarily ang nakikita natin, Admar, pagkain. No, yun yung tinatry nila, yung mga street food halimbawa sa Pilipinas, ano. Yan ang isang malaking untapped potential in terms of paghihimok ng mga turista kasi alam naman din natin na bahagi ng tourist experience is yung gastronomic experience na sinasabi natin, ano. So ang ibig sabihin nito is pwede nating gamitin yung ating mga street foods, no, para makahimok ng mas maraming turista. So ibig sabihin nito, halimbawa mag-create sila ng promotion in terms of welcome sila ng mga vloggers, ano, i-subsidize nila yung travel para ma-promote halimbawa yung food experience sa ating bansa, no. Pero Adman, meron pa akong gustong idagdag din sa diversification. Kasi kung titingnan natin, hindi lang naman China ang bansa na merong 1 billion tao. Nandiyan ang India. Napakalaking populasyon, Admar, ng India at ng India is on the rise in terms of their economy. Lumalaki ang middle class ng India at itong mga Indian, naghahanap din sila ng mga lugar na kung saan nila gusto magbakasyon. So ibig sabihin, ito ay isang malaking untapped market. Ano, halimbawa, kung inaway natin ang China, kagaya ng nangyayari ngayon, bakit hindi tayo mag-diversify din sa mga ibang bansa sa Asia, no, na kung saan kaya din naman nila magpunta sa ating bansa, they can afford to travel. Pero titingnan mo, Admar, ha, ito sa ating mga kababayan, sa mga nakikinig, ano, do a simple exercise, no? Maghanap kayo ng flight na diretsyo ng Manila papuntang India kung makakahanap kayo. Kasi malimit na mga flight na papuntang India, may ang stopover niyan palagi Bangkok or mag-Hong Kong ka muna, no, bago ka makapunta ng India. Hindi ko lang tiyak kung may direct flight pero halos wala. Ni-research ko na yun kasi nung araw pa, Admar, gusto kong pumunta ng India mula Pilipinas eh. Isa yan sa mga bansang gusto kong puntahan. Kaya lang, napakamahal ng pamasahe kasi nga wala ring direct flight, no? At saka hindi frequent din yung connection. So, ibig sabihin, kung maghihimo ka ng turista galing sa South Asia, no? Hindi lang naman India, Admar, nandyan ang Bangladesh, nandyan yung Pakistan, halimbawa. Kung maghihimo ka ng turista galing sa region na yan, dapat merong connection, ano, may biyahe papunta at galing Pilipinas sa mga lugar na yan, no. Halimbawa niyan dito, Admar, sa Canada. Sa Canada, nagkaroon ngayon ng inisyatibo na kung saan dati kasi ang direct flight lang is Philippine Airlines. Ngayon from Canada to Manila, meron na ring Air Canada, no. Meron ng direct flight ngayon, so nadadagdagan. So and again, this could be part of diversification din. Halimbawa, hindi lang naman Estados Unidos, mag-welcome ka din ng mga turista galing Canada by means of expanding yung flights. So yung flight issue, that is one. Another is yung programa para sa mga vloggers. No? Maganda yung na-raise natin kanina idea na maganda siguro kung mag-finance, pwede siguro na mag-allocate sila ng budget para ma-subsidize yung mga malalaking vlogger, no? Yung mga million yung mga followers na pumunta diyan sa Pilipinas at i-promote yung ating mga lugar at mga pagkain at para mas makahimok tayo ng mas marami pang mga turista. Ang napansin ko ng mga foreign vloggers, no, na yes, na natutuwa sila dito sa Pilipinas, pero lately lang, by December ata 'yon, lagi siya, frequent siya dito sa Pilipinas, pero ang kanyang isa sa mga huling ini-release na vlog ay ang worst airports. Okay? Ito ay base sa mismong karanasan niya kasi nga travel vlogger siya sa iba't ibang bansa. At sad to say, ang numero 1 sa kanyang listahan ay dito nga sa Pilipinas. Hindi pa sinasama dito yung mismong connectivity sa local na, no? Kaya naisip ko napakaakma yung plano ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Dapat ganoon talaga. Di ko lang alam kung meron bang ganung plano. Parang wala pa yatang plano na i-propose or kahit man lang na ibalita ang kasalukuyan nating gobyerno na ipag-connecta talaga ang Pilipinas natin na tayo'y kapuluan. Sabi nga ni Pastor Apollo nung meron siyang nakausap na mga, lalo na dyan sa China,
Sabi niya yung connectivity doon sa China nagawa lang sa ilang araw o buwan lang sa lawak ng China. Eh tayo parang tuldok lang siguro tayo ng China, pulo-pulo, hindi imposible talaga. Pero kulang lang talaga tayo sa mismong pagpupursige kasi minsan ang iniisip ng bagong gobyerno natin, every time na may bagong namumuno, eh bagong Pilipinas nga. 'Di ba? Every bago ulit. So walang continuity. Kaya nakikita natin problematic una, bungad pa lang sa airport natin. Namomroblema na tayo. Maraming delays, 'di ba? Yung connectivity natin sa mga lugar, wala tayong matitinong kalsada. Kung may mga kalsada man tayo, eh napaka-traffic naman. 'Di ba? So yan yung mga di ko alam, wala akong napansin sa kasalukuyang pamamahala kung anong plano kasi kailangan mo kung gusto mong i-promote yung isang tourist site, eh kailangan mo ng accessibility, no? Ang meron lang accessibility na sikat ngayon is yung Boracay, yung mga sa Palawan at yan yung laging napupuna bilang mga magagandang puntahan. Pero higit pa riyan ang pwedeng may offer ng Pilipinas. Ang problema lang talaga is yung paano may o-offer ito na maging madali para parang user-friendly kumbaga unlike sa ibang mga bansa talaga na napaka-accessible ng kanilang mga tourist site, Dr. Michael. Alam mo, related dun sa nabanggit mo nga, Admar, na connectivity, yung plano ni Pastor Apollo Quiboloy na pagpapatayo ng mga connection, i-connect yung mga islands, para syempre madala rin natin yung mga turista sa mga iba't ibang mga tourist sites na dati-dati hindi accessible sa mga turista, no? Naalala ko yung binanggit ni Professor Malutikia na napakaganda, Admar. Alam mo, sabi ni Professor Malutikia, doon yata yan sa Christmas party ng SMNI Napanood ko kanina Sabi niya na kahit na sinusupil, tayo, pwede rin palang mangarap. No? At naipakita yan dun sa sinasabi nga yung panukala ni Pastor Quiboloy na makapagpatatag at makapagpatayo ng mga connection na yan. Na kahit sinusupil tayo, kaya naman pala pwedeng mangarap. Sana lahat ng mga leader natin ganyan, Admar, na kahit na ginigipit, hindi hadlang yung panggigipit sa kanila na mangarap para sa bayan. No, yun yung nakikita natin diyan. Napakaganda nung sinabi ni Professor Malutikia diyan, na nakita ko kanina. So anyway, tama nga naman na dapat magkaroon ng integrated na infrastructure, to connect yung mga tourist sites natin mula dun pa lang sa arrival at sa paliparan. Hindi lang yan, Admar, pati yung mismong immigration process din, isama mo rin yun dyan. Kasi yung proseso sa immigration process, dapat yan seamless yan at modern at madali. Hindi pwedeng magkaroon ng corruption dyan sa immigration in terms of welcome ng turista. Isipin mo, Admar, pag welcome pa lang ng turista, may corruption na agad. So kasama dapat dyan, integrated yan. So from immigration, papasok sila dun sa mismong infrastruktura, pag-connecta nila papunta sa mga tourist sites, dapat merong nakikitang infrastructure at support galing sa gobyerno diyan sa sektor na yan. Until such time, Admar, I think hindi natin ma-achieve yung potential na yan. So kinakailangan kasi talaga magkaroon ng sufficient na infrastructure for that purpose. And wala akong nakikita na parang mag-initiate. Parang mas lalo silang nag-initiate sa mga ayuda. Kasi ang nakikita ko, during Duterte administration, isa ito sa mga sinandalan, lalo na panahon ng pandemya, na nagpatuloy pa rin ang hanap buhay ng ating mga kababayan kasi nga tuloy-tuloy pa rin yung infra projects, nabibigyan pa rin sila ng pagkakataon na makapaghanap buhay. 'Di ba? Instead na magbigay ka ng ayuda, kung nailalaan ito sa mga magagandang proyekto talaga, may mapapala pa ang gobyerno. Hindi lang yung nagbibigay ka, parang tinuturuan mo na talagang maging tamad yung mga taong problema pa, yung tupad. 'Di ba, maglilinis daw kuno sila. Pinipicturean lang after magbihis, picture. Yung iba pa ngang meme nga hanggang gabi na naglilinis pa rin daw sila. So parang hindi ito akma yung mga ginagawa ngayon. Kasi kung meron tayong mga proyekto ng kagaya ng ganyan, tuloy-tuloy pa rin, 'di ba? Merong napapala ang taong bayan kasi makakapag-produce ito, makakalikha ito ng maraming trabaho. At the same time, may mapapala din ng ating gobyerno at kapwa mga kababayan natin na
tinitingnan nila, uy, sa hinaharap meron na tayong panibagong mga kalsada, panibagong mga tulay, yung railway project natin, andyan na. Higit pa yan sa kumbaga yung magandang domino effect niyan, nakikita na, halimbawa doon sa Mindanao, kung naipagpatuloy lang talaga yung Mindanao Railway, malaking kabawasan yan sa kahirapan doon sa Mindanao. And at the same time, makikita ng mga investor, oy, maganda yan kasi meron ng connectivity yung lugar na yan. Hindi na mahirap sa akin na ma-access yung area na yan. At the same time, yung mga magsasaka naman, oy, mabibigyan na ako ng oportunidad. Ito yung nakikita nating maraming magagandang epekto kumpara doon sa aasa lang ang taong bayan sa pagtanggap ng ayuda and ayuda alone. Kaya nga, alam mo, Admar, ako, naalala ko itong meme, no? May nakita akong meme sa Facebook eh. Sabi diyan, tupad ngayon, tupada mamaya. No? Tupunta sa tupada. At ako mismo nababahala dito sa budget, Admar, eh. Kasi ang nangyari nga dito sa kaso ng ayuda, mas pinalawig pa nila itong ayuda at iniwan nila doon. Kumbaga yung mga tao, they're clamoring na alisin yun eh. Kasi nga nagiging instrumento siya of patronage politics. Pero ang nangyari is, itong review ng presidente natin, itong budget, it was retained in the signed budget, Admar. Doon ako nababahala kasi nga, sinasabi na ng nakararami, across all sectors and political colors, Admar, hindi lang ito issue ng mga dilaw or ng mga pink. This is across the political spectrum. Ang sinasabi is that itong mga ayuda na ito ay nagagamit talaga for political purposes. Kaya ang nararapat is alisin ito, or mag-isip ng programa na kagaya halimbawa ng 4Ps na doon nila ilagay itong budget na ito. Hindi na dapat dumaan sa mga politiko itong mga pera na ito. Kasi halimbawa, Admar, tinan mo yung disbursement ng tupad halimbawa or ng AKAP. Bakit kailangan na nandun sa presensya ng mga politiko? Bakit hindi na lang ilagay sa debit card, halimbawa, Admar, di ba? Ipasok na lang agad. Kasi sa bangko, kasi pag makikita mo yan, pag nasa bangko, merong paper trail. Matatrace mo kung kanino napunta at kung ano yung detalye, kung anong araw o kung anong oras na tanggap ng recipient yung pera. Pero ang nangyayari kasi cash yun eh. Kumbaga, kakaliwaan yung, hindi nga kaliwaan eh, isang one way lang eh. So, pag may dala kang pera, bibigay mo. Parang nung panahon ng pandemic nga, di ba? Pipila ka, tapos bibigyan ka ng cash talaga. Sa palagay ko, dahil tapos na yung pandemic, hindi na dapat na ganyan yung ating sistema, kung i-institutionalize nga nila yan. Pero the question becomes, bakit mo pa kailangan itong mga programang ito kung meron ng 4Ps? Hindi ba? So, nagiging parang redundant na yung mga ayuda, di ba? Admar, inaakusahan nila si Vice President Sara Duterte ng redundancy ng mga programa. Sila mismo yung mga ayuda nila redundant na rin. Yan nga. Hindi ba? So they don't practice what they preach. Bakit? Kasi sila mismo, they're guilty of redundancy. Yung AKAP, yung AIX na yan, yung mga yung TUPAD, yung mga iba't ibang ayuda programs na yan, these are replications in some form of 4Ps. Actually, mas maganda pa nga yung 4Ps, Admar. Bakit? Kasi yung 4Ps, conditional transfer yung. Sabi ng conditional, merong kailangan gawin yung mga recipient families bago nila matanggap yung ayuda. Hindi lang yon. Kapag na-meet na nila yung requirements nung pagiging isang recipient, at pag na-fulfill nila yung obligations at pag nagkaroon ng meaningful na pagbabago sa buhay nila, makaka-graduate sila dun sa 4Ps program. Itong TUPAD at AIX, depende ito sa kagustuhan ng mga namimigay. Kung trip kanilang bigyan, ibibigyan kanila. Kung hindi kanila trip bigyan, hindi kanila bibigyan. Naghati na nga ngayon ang Kamara at saka ang Senado, may sarili na silang budget para sa rekomendasyon. Ayaw nilang idaan din sa Office of the Vice President, pero nandyan pa rin yan. Nakakabit pa rin ito sa pangalan ng mga politiko. Unlike dyan sa sinasabi nyo po na 4Ps na meron talagang gagawin, unlike doon sa plano ni Pastor na ang ayuda, wala namang problema talaga sa ayuda.
Pero dapat meron kang gagawin kung gusto mo, itong ayuda na ito ay panlaban sa kahirapan, dapat may mga requirements. Dapat tulungan mo talaga yung isang individual, halimbawa, isang pamilya. O ano bang problema niya? Bakit wala siyang hanap buhay? Kulang siya ng training, wala siyang pag-aaral. Pag-aaralin mo at habang pinagpaaral mo, habang sinasanay siya sa anumang vocational course na pwede niyang magamit, pagkatapos pag-graduate niya siya or matapos niya yon, makakapagtrabaho siya. Habang ginagawa yon, alalayan mo ng mga grocery items, alalayan mo ng mga tulong kasi hindi siya makakapaghanap buhay during sa kanyang pagsasanay o training. Ito yung mga klase ng mga pagbibigay ng ayuda na sistematiko at alam mo may patutunguhan talaga. Hindi kagaya ng sinabi niyo po na tupad now, tupada later. Oo. Tsaka dapat admartinan din natin yung filosofiya behind sa pamimigay ng ayuda. Kasi may underlying philosophy yan eh. Ang underlying philosophy niyan is it's a form of redistribution of wealth. No? So halimbawa, mga mayayaman, yung mayaman sila, nagiging sobrang yaman, yung mga mahihirap, lalo na nagiging mahirap. So ang possible na intervention dito, Admar, is kukuha tayo ng earnings ng mayayaman at i-redistribute natin yan sa mga mahihirap. No? So yan yung sinasabi natin parang social justice, Admar. No? Nabanggit niya ni Speaker Romualdez na yung ayuda daw is about justice. Hindi ko lang maalala, Admar, kung naalala mo yung sinabi ni Speaker Romualdez about yung ayuda is justice daw. No? But the thing is, hindi ito yung justice in the spirit ng filosofiya ng pamimigay ng ayuda. Kasi ang nangyayari, yung pinagkukuhaan natin ng pondo para sa pag-aayuda, ay dalawang sources yan. Una is yung internal revenue, much of which comes from the middle class ng Pilipinas. No? Galing sa middle class. Ikalawa, kung may kakulangan sa pondo sa pamimigay ng ayuda, sa ating kinukuha yun, sa pangungutang. Sino magbabayad ng utang na yan? Yung middle class pa rin. Hindi lang yun, Admar. Hindi lang yung middle class ngayong panahon to. Yung middle class sa susunod na henerasyon at susunod pa. No? So, ibig sabihin yan is hindi justice yung nakikita natin dito. Bakit? Kasi yung mga mayayaman sa Pilipinas, lalo pa rin silang yung mayaman, ginagatasan yung middle class at yun yung pinamimigay sa mga mahihirap. Ano? Para ma-achieve natin yung totoong hustisya na sinasabi ni Speaker Romualdez, dapat yung mga mayayaman, dapat sila may pinakamalaking ambag dyan sa ayuda. Can you imagine, Admar, ano? Kung yung mga mayayaman mismo, malalaman natin na yung pinang-ayuda galing mismo dun sa mga mayayaman sa ating bansa at yun yung pinamimigay sa mga mahihirap. Mas maganda yun kaysa kung inutang lang yung pamimigay sa ayuda at ang magbabayad dun yung middle class ng mga ordinaryong manggagawa sa ating bansa. No? So, ibig sabihin nito is yung ayuda program itself is doomed to fail already. Bakit? Kasi yung filosofiya niya na binebase, yung basihan nila, yung basis na filosofiya nila sa ngayon, hindi ito yung tamang basihan, no, ng pamimigay ng ayuda. Kaya nakikita natin, tinan mo, Admar, yung mga tao, tupad ngayon, tupada later. Tumanggap ng ayuda, nag-reband na lang, kaya isinugal yung ayuda, nag-online gambling. No? So, baga makikita natin na hindi pinahahalagahan ng tao yung perang nakukuha nila eh. Kasi alam naman nila na after a few months, kasi kailangan ng kanilang boto, kailangan ng kanilang suporta, babalik na naman yung mga politicians sa kanila para bigyan na naman sila ng ayuda. Eh, hindi lang yan, Admar, meron din tayong issue in terms of distribution, yung mga lugar na dapat na makatanggap. Kasi ang nangyayari, yung mga bigayan ng ayuda, nako-coincide yan dun sa mga serbisyo fair. So halimbawa, may mga lugar na pumunta sila, may caravan, halimbawa, nung bagong Pilipinas Servisyo Fair, doon sila mamimigay ng ayuda. E paano naman yung mga probinsya na never na napuntahan ng caravan na yan? No? So ibig sabihin, forever na silang hindi makakatanggap o maambulan man lang nung ayuda. O kaya halimbawa, kung ikaw ay kongresista at ikaw ay nasa minority, hindi ba? So pag ikaw ay nasa minority ka, ibig sabihin, hindi ka kaanib kasamahan nila Speaker Romualdez, makakatanggap yung mga distrito mo makakatanggap ng ayuda. Well, that remains to be seen, di ba? Unlikely kasi nga ikaw nasa minority. So ibig sabihin, kinakailangan na i-depoliticize natin yung pamimigay ng ayuda. And in fact, yung 4Ps na nga mismo yung existing model natin ng depoliticized na pamimigay ng ayuda. Bakit tayo bumabalik dun sa sistema na kung saan na yung ayuda na pinamimigay natin ay nahahaluan ng politika? Dapat hindi yan nahahaluan ng politika. Kasi once na
hinaluan mo na ng politika, it contravenes na kagad dun sa original philosophy na binanggit ko kanina ng pamimigay ng ayuda, Admar. Merong sinabi dito, batay sa ulat ng Philstar, may sinabi daw itong si Senate President Franklin Drilon na pwede naman daw na i-classify ng Pangulong Marcos ang mga Congress-introduced amendments. Okay? Nandiyan, napasok na yung mga ayuda dyan para sa 2025 General Appropriations Act na for later release, FLR. Ibig sabihin, para hindi magamit itong public funds na ito ng mga politiko, kasi nandiyan na napirmahan na, para hindi magamit ng mga politiko, pwedeng i-classify ng Pangulo na for later release. Di ko lang alam kung papayag ba dito yung Congress. Pero ano sa tingin mo? Para mapaganda ang medyo pumapangit ng pangalan ng Pangulo, makita talaga na siya'y sincero na talagang pinapangalagaan ang pera ng bayan at hindi mahaluan ng politika yung pagbibigay ng tulong, lalo na ang 2025 itinaguriang election na na pondo, gawin niya ito na naging suhestyon ng dating Senate President. Ano masasabi mo, Doc? I mean, kahit na i-FLR nila yan, it does not rectify yung fundamental na defect mismo ng current ayuda programs natin, which is na-politicize. Bakit ko nasabi yan? Assuming, sige, after ng election, babalik sa dating gawin, Admar, kasi ipamimigay uli yung ayuda eh. At sino ngayon na makikinabang dyan? Yung mga susunod na uupo, which is very likely yung mga anak nila, or yung asawa nila, or yung pinsan nila, kasi nga may mga powerful na political dynastic elites sa mga probinsya, halimbawa. So, ibig sabihin, kahit na i-later release nila yan, it does not cure yung mismong depekto ng programa, Admar. Kumbaga nangyayari lang dyan is, kumbaga we're just buying time. Pinapapaliban lang natin sa mga after the election. But the thing is, babalik yan sa dating gawi o yung ganyang klaseng sistema. Kasi nga, yung panukala na yan, yung idea na yan ni former Senator Trilon, that is a mere temporary solution dyan sa problema na yan. But as I've said, it does not cure the fundamental defect ng mga ayuda Dapat programs putulin na yung which is napupolitika. Dapat putulin na yung mismong sistema. Hindi, ang dapat dyan is, okay, meron tayong existing ayuda program which is yung 4Ps. Bakit hindi yun ang ating pag-ibayuhin at ayusin at pagandahin at mas palawakin? Bakit kinakailangan mag-introduce tayo ng iba't ibang mga redundant na ayuda? Hindi lang yun. Dapat dyan is magkaroon ng malinaw na criteria kung sino ba talaga itatanggap ng ayuda at kung ano yung mga kumbaga dapat ma-achieve ng recipient. Hindi kasi pwedeng lang yan, dole out lang yan, Admar. Kasi sa totoo lang, may mga dole outs naman talaga dapat. Halimbawa sa mga kalamidad, Admar. So pag may kalamidad, di ba talagang dole out yun? Kasi gutom yung mga tao na nasira yung kanilang bahay, nabahaan. Yun ay talagang bigyan mo na lang sila ng relief goods or cash or in kind. Usually dapat nga in kind kasi kung cash yan, wala naman silang mabibilhan dahil nga baha, sarado yung mga tindahan. But the thing is, yung ayuda system natin, which is yung pamimigay ng cash, dapat yan merong, apart from dun sa mga calamity natin, dapat yan merong conditions yan. Hindi yan po pwede ng unconditional cash transfer yan. Dapat may condition yan. And dapat yan ma-depoliticize yan para hindi naaabuso ng mga congressman at ng mga ibang politiko yung sistema na yan. And dapat meron din accountability. At Mark, so ibig sabihin accountability, dapat malinaw sa atin kung sino yung mga tumanggap, malinaw sa atin magkano yung natanggap nila, gaano na sila katagal tumanggap, merong report, kagaya sa 4Ps. Merong report palagi ang 4Ps at ino-audit yan ng COA, Admar, for the longest time. Kaya namomonitor natin yung progress ng programa kasi na-audit ng maayos kahit papano. Unlike itong mga bagong likhang ayuda, we don't know kung anong audit status ng mga to, baka nga it will be very interesting to read, Admar, yung mga COA report surrounding dito sa mga AKAP at AIX sa mga darating na buwan. Kasi I think yung COA report for last year, for 2024, medyo matagal pa yan bago nila i-release dun sa mga ayuda program kasi it would be interesting to read kung ano ang nangyari dun sa pera at kung anong nakita ng COA
in terms of problems, in terms of auditing sa mga ayuda programs na yan. Doc, meron ka na bang mga nakitang mga red flag kumbaga dito sa mga economic policy natin na parang hindi nagtutugma? Halimbawa na lang natin dito yung kanilang pagsusumikap na maitatag yung Maharlika, no? Kung saan mabilis yung kanilang kasi makakatulong daw ito magkaroon ng investor, mamuhunan sa atin. Pero ang problema, sinisita tayo ng International Monetary Fund dahil pinababalik na yung kapital na kinuha nila doon sa Land Bank, doon sa Development Bank of the Philippines, mga state-owned na mga bangko natin. So kumbaga, ito, meron ka na bang maraming mga red flag na nakikita sa ating economic policy? Well, marami, Admar. In fact, yung Maharlika is one. It's a major red flag kasi bakit ko nasabi yan? Ako po, supporter po talaga ako ng Sovereign Wealth Fund para sa ating bansa. Kasi kailangan natin magkaroon tayo ng isang vehicle na makapag-invest ang ating gobyerno aside from dun sa mga traditional forms of investment. Kaya mas maganda yan na meron talaga tayong wealth fund. Pero ang emphasis ko dyan palagi, Admars, for the last 2 years, is kinakailangan itong wealth fund natin it has to be managed properly. Kailangan merong safeguards at kailangan merong accountability at transparency. Kumbaga malinaw sa atin kung saan napunta yung investment. Kasi marami ng mga sovereign wealth fund na mga nagkaroon ng issue gaya ng IMDb sa Malaysia, yung mga wealth fund ng mga ibang bansa na nagkaroon ng problema. So may mga past experience na kasi, Admar, na kung saan naaabuso yung pag-i-invest nangyayari na i-scam yung gobyerno. So may mga may mga president may nakita natin in the past na kung saan na pwede naman nating ma-avoid yan. Pero it seems to me, sa nakikita ko dito sa Maharlika Fund, sa ngayon, I think it's a case of mismanagement. So bakit ko nasabi ng mismanagement? Kasi, titingnan natin gano'n na katagal na magbuhat na naitatag yung Maharlika Fund. Mahigit 1 taon na. Mahigit 1 taon. So, ibig sabihin nito, dapat, kung mahigit 1 taon, dapat meron na itong physical address. Halimbawa, kung ako'y investor na interesado sa Maharlika Fund, alam ko kung saan yung opisina, alam ko kung saan yung phone number, alam ko kung sino yung mga kukontakin. Pero kung i-check niyo yung website ng Maharlika Investment Corporation, hanggang sa ngayon, Admar, chinek ko ngayon lang, hanggang ngayon wala akong makitang address kung saan ito located. So yan yung issue. Hindi lang yon, makikita natin na hanggang ngayon walang report kung saan napunta yung pera ng DBP, ng Land Bank, ng PAGCOR, pati yung remit ng Bangko Sentral. We actually don't know where it is. Kasi walang financial statement, Admar. Have they released a financial statement? Hanggang ngayon wala. Hindi lang yun, unlike sa kaso ng Indonesia, Admar, ito i-compare natin sa Indonesia yan. Kasi yung Indonesia Wealth Fund, dyan pinattern nila yan. Naalala ko, nabanggit ni Pangulong Marcos Jr. na-inspire siya dun sa wealth fund ng Indonesia. Kaya parang ganun yung naging pattern nila. Gusto nilang gayahin yung sa kaso ng Indonesia. Pero makikita natin sa Indonesia, within 1 year, actually more than a year after it was established, meron kagad silang financial statement. At nakita ko doon, pinag-aralan ko yung financial statement ng Indonesia Wealth Fund. Nakita ko doon na yung kanilang initial investment ng unang 1 taon, ito'y halo ng investment na nakalagak sa bangko. Kagaya sa kaso ng Maharlika Fund, nasa treasury lang yung pera at kumikita ng interest. Meron silang ganon. At meron din silang mga nabiling mga investment. So it's a mix of actual investment and yung perang natutulog lang. Sa kaso ng Maharlika Fund, mahigit 1 taon na, hindi kagaya sa Indonesia na walang financial statement hanggang sa ngayon, walang report. Ikalawa, since walang report, hindi natin alam kung saan talaga nandun yung pera. Well, we do have an idea kasi may mga nagsasabi na yung pera ay nasa Bureau of Treasury. Pero how do we know for sure since wala man lang official statement from the Maharlika Fund, di ba? Na kapag meron na ba silang press release saying where the fund is? I have yet to see a press release from the Maharlika Investment Corporation telling the Filipino people kung nasaan yung pera. Diba? Kasi hanggang ngayon wala. So, hanggang ngayon walang opisina. Hanggang ngayon natin hindi malinaw kung anong status nito.
So ibig sabihin, may mismanagement na nangyayari dito kasi if the fund is managed properly, hindi dapat tayo kumakapasa dilim in terms of yung status ng fund. And to add insult to injury, mga kababayan at Admar, is under the Maharlika Investment Fund Act, may papel na gagampanan dito dapat ang ating mga mambabatas. Kasi merong oversight committee ito na binubuo ng mga senador at mga congressman at sila yung mag-o-oversee sa nangyayari dito sa Maharlika Investment Corporation. Hanggang ngayon, sino-sino ang mga member ng oversight committee na ito? Mas nauna pa nilang nabuo yung Quadcom, Admar, kaysa dito sa committee na dapat na mag-oversee sa Maharlika Investment Fund. In fact, yung committee na bubuo ng oversight sa Maharlika Fund, nasa batas yan Nandun yun sa mismong Maharlika Investment Fund Act. Mas mabilis pa sila ang magbuo ng Quadcom. Mas mabilis pa sila magbuo ng kung ano-anong mga committee, no? Pati nga yung Admar, yung Committee on Legislative Franchises na nagdinig sa prangkisa ng SMNI, mas inuna pa nila yon kesa sa pagbuo ng isang komite na titingin kung saan napunta ang pera ng bayan. Kaya nga hindi natin masisi ang IMF, Admar. Kung sinabi ng IMF na, hoy, Maharlika Investment Fund, ibalik nyo na yung pera na yan doon sa DBP at Land Bank kasi kung ibabalik nyo yan doon, mas maigi pa yan na doon, mas malaki ang balik sa taong bayan kaysa sa nakalagak lang dyan, natutulog sa Bureau of Treasury yung pera. Nako po. Doc, maraming salamat sa iyong oras. So, napahaba yung aking Okay napahaba yung aking rant about the Maharlika Fund. No, kasi Admar, ako'y nalulungkot yan kasi isa ako sa mga supporter ng Maharlika Fund na yan. Pero nakita natin is hindi ito yung ine-expect ko na dapat na gagawin nila dyan sa fund na yan Kaya ako'y talagang nalulungkot every time na pag-uusapan yung Maharlika Fund. Parang yan yung, alam mo yun, parang yan yung anak na pinalaki mo pero yung anak na pariwara. Parang ganun yung nararamdaman ko din sa issue ng fund na yan, Admar. Kaya ako'y very, kumbaga pag nagdi-discussion tayo tungkol dyan, talagang masamang aking loob dyan sa nangyari na yun. Kasi it was a missed opportunity for our government na mapaganda sana yung ating ekonomiya by means of that Maharlika Fund.